Hello, everyone. It's another beautiful Thursday night, and welcome back to Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations and inspiring stories. I am David Noveno, your host for Season 2. And before anything else, once again, we would like to thank our sponsors, Hesinea Aesthetic Clinics. So if you want to have a glowing and beautiful skin, punta na kayo agad sa pinakamalapit na clinic for Hasinea. So we have two branches, one in Shaw Boulevard, Mandaluyong, and another in Amoranto, Quezon City. All right. And again, maliban sa ating sponsors for tonight, we would like to also congratulate our top 8 candidates who were able to be chosen as the top 8 male finalists and female finalists for Catwalk Philippines 2025. Beside from that, we also want to congratulate our Mr. and Miss Micaela. Yan. We have Aya Lopez and Timothy Lesebio. And then we also want to congratulate our Mr. and Miss Catwalk Philippines 2025. We have Sherlyn Tarokin and Erlantin. Again, congratulations to you guys. And also, we also wanted to plug, syempre, di ba? We're also trying to improve ourselves in terms of acting. So, guys, we want to encourage everyone. We have an upcoming acting workshop with, syempre, the one and only Director Del Mercado. This will be running from June 28 to July 27, 2025 for a total of 10 sessions, and that will be every Saturdays and Sundays. Take note it's 6 hours per session. So for sure, sulit na sulit ang bayad ninyo. So for those who want to improve themselves further in terms of acting, kontakin nyo lang ang First Sun Production so that we will be able to help you out on how to enroll on this very exciting acting workshop with Direct Rodel Mercado. Okay, so mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, for tonight, we have another very special guest. Siya lang naman ang nag-iisang project manager at event specialist ng First Sun Production. Let's all please welcome Miss Bebs Lalo. Hi, Miss Bebs. Good evening. Good evening. And welcome to Coffee Chat. Thank you so much for having me. Yeah, batiin mo naman muna, baka meron tayong mga fans. Good evening to all the viewers. Audience. Hi, good evening. Hi, good evening. Oh, si Mami Ray. Unang-una, magandang gabi. Caleb Alvarez, syempre. Hi, good evening. Hi, good evening, Mami Ray. Sir And Caleb. we have Gail. Hi, Gail. Magandang gabi sa'yo.
Ayan. So, before anything else, Bebs, Hi. welcome to Coffee Chat again. So, Thank dito, you. alam mo naman, we're just going to have a conversation, a relaxing conversation. So, we have coffee here. Yeah, Just thank take you. a sip anytime, whenever you like Sure. it. Thank you so much. All right. So just a warm up, Bebs. Now, Mm. we also wanted to know you as well. Since you are the project manager and event specialist of First Sound Production, pwede mo ba kaming kwentuhan? Paano ka ba nagsimula in this industry? Okay, siguro sisimulan ko na lang dun sa naging password ko na related sa events. Mhm. Bago ako mapunta kay First Sun, I've worked with Nice Print Photography as an account executive for 3 years. Oh. So, sa 3 years na yon, dun ko na-develop talaga yung kagustuhan ko sa events. Mhm. Sa Nice Print, nag-handle ako ng debut accounts. Uy. So, debut events, so dinedeploy ako para maging, event coordinator sa events. Then, hawak ko yung accounts nila from pre-event to post-event hanggang ma-release yung album. Ako yung point person sa past work ko na yon. And then, 3 years, hindi siya ganun kadali, yung 3 years na yon. But I would say na, fulfilling. Fulfilling yung 3 years na yon. Kasi, para sa mga di nakakalam, graduate kasi ako ng AB Broadcasting. Okay. So, napaka-broad kasi. Kaya napaka-broad ng broadcasting na pwede ko. Yes, so, hindi. To be honest, nung pag-graduate ko, hindi ko alam kung saan ako, hindi ko alam kung ano yung gusto ko agad i-pursue. Nandun ako sa crisis na yon, kung ano bang gusto kong pasukin. So, I'm thankful na napunta ako dun sa past job ko na yon. And then, napunta naman ako sa First Sun Production. Pinakilala siya sa akin ng kapatid ni Direk talaga. Okay. Kasi medyo midlife crisis ako nung mga time na yon. As in, kasi umalis ako sa work ko for 3 years nang wala talaga akong backup plan. Umalis ako kasi na burnout ako. Okay. Exhausted. Pinakilala sa akin si First Sun, and then my first year sa First Sun is actually nangangapa din ako kasi iba yung atake, kasi ito more on corporate events to. So from social events na debut to corporate, that's huge eh. Iba kasi ito from suppliers, from concepts, hanggang execution, hanggang matapos. Ganon. So, super yung first event ko kay First Sun, parang, wow, ganito pala talaga kalaki. Na, ganito pala yung preparation niya, sleepless nights, ano pa ba? Yun, so, I think, my first year here is very, fulfilling din. Kasi, kaya ko pala. Yeah. Kasi, nanggaling ako sa sleepless nights, pero hindi ako super yung ilalabas sa events. Hindi ako yung, sa past job ko, hindi ako yung ganun katagal sa event eh. Mostly, nasa office talaga ako. Inilalabas ako pag super kailangan talaga. So, eto kasi hands-on, tapos super, actual event. Nandun ka. So, alam mo yon, gusto mo ma-pressure, pero kailangan go eh, tuloy eh. At na-experience natin yan lately because of Catwalk Philippines. Well, it's really a nice experience, no? Sobra. Kasi matututo ka talaga. Yes, oo. Although ang daming pagkakamali in terms of executions, that's the point of it for you to learn. Correct. Diba? Pero I'm curious, Bebs, kasi you've mentioned from debut to corporate events, di ba? Ang laking adjustment Paano ka nag-adjust on that matter? Oo, natatandaan ko pa nun kasi account executive ako, so accounts ang hawak. So, yung mga conceptualization, hindi siya talaga sa akin. Okay. Kumbaga,
accounts ako, so meron pang event coordinator. So yung event coordinator na yun, ang babato sa akin ng concepts. Then, kasi kami photo, video ang services namin. So, we will relay everything, yung concepts, yung pegs, ire-relay lang namin yon sa photo and video team namin. We do, nagbibigay kami ng mga concept ideas for the photo shoots ng mga debutant namin. But then again, hindi siya super yung himay extensive. Dito kasi natandaan ko, unang pasok ko kay Firsan, yung pinagawa ako ng deck, the pitch deck. Like, though I have a background na kasi sa school, ginagawa ko naman yun. Yes. So, sabi ko, parang from scratch. Kasi sa 3 years ko sa past job ko, hindi ako nag-create ng pitch deck Kasi nga accounts kami. So, whatever iba to sa amin, eto na, gawan mo na lang ng timeline, kailan ka dapat mag-pre-debut, kailan dapat i-meeting si client, kailan yung mga deliverables, kasi kailangan mag-prepare siya before nung actual event, yung mga ipi-play na AVPs, yung save the date, etc. So, ganon yung flow ko. Ang adjustment ko, para kung bago. Sabi ko, grabe events to, pero yung creating the pitch deck, research talaga ako. And with, natatandaan ko yun, with the help of Sir Caleb, grabe. Tinuro niya sa akin kung ano yung mga laman ng pitch deck na yun. Yun, adjustment, pa ba? Ayun, isa sa medyo at isa sa adjustment is yung nahilig akong magtanong. Kasi sa past job ko, dahil nagamay ko na, medyo less na yung pagtatanong. Dito talaga, kailangan tanong. Kailangan kong mag-ask, how I'm going to do it. Kasi magsasayang ako ng oras kapag ginawa ko siya on my own. Yes. Diba? Parang yun adjustments ko, pa ba? Hindi ka ba natakot na marami kang tanong on your first job? Kasi, well, to be honest, di ba? Kahit naman ako, kung bago yung job, mas gugustuhin ko nang magtanong kaysa magkamali ako on the spot. Di ba? Yeah, ayun nga. Actually, dahil bago ako, nandun yung fear ko naman. Lalo yung hiya. Kasi mahiyain ako, Kuya Sir Daven, mahiyain ako. Ganto-ganto ako, pero nahihiya akong mag-approach, magtanong, lalo nung bago ako. Nahihiya ako. Mahihiya sa part ko, pero at the end of the day, isipin ko, kailangan ko magtanong Kahit parang tingin ko, parang napaka-common sense na nagtatanong ko, but I have to make sure. Yes. Kasi yan yung fear natin Even me naman, kung if I'm new to something na you're just going to do it the first time, di ba? Ako kasi mahiyain ako Yan ang problema kasi nahiya tayong magtanong. Yes, I feel Pero siguro one thing that we have to learn when we're trying to learn the job, mas okay na yung mabulyawan ka, masigawan ka, kaysa magkamali ka on the spot, di ba? Now, sorry. Go. Go ahead. May question lang ako kasi I was watching yesterday yung up-top download nila Caleb Alvarez and ni Charles, di ba, Dion Partido. And they were talking about burnout. And you've also mentioned a while ago about burnout. How was it now here in First Son? Do you feel burnout, or is there a time that you have felt it? There is a time na na-burnout ako. Kasi I remember nung umalis ako sa past job ko, parang nagpahinga ako ng 3 months, then after nun, kailangan ko mag-work. Kasi ang daming expenses, may mga monthly akong kailangan masustain. So yung savings ko hanggang dun na. So, nag-work ako, then yung work ko na yon tumagal na ng 3 months kasi nga sabi ko, I think hindi din ako magtatagal doon. Actually, call center. I work sa call center ng 3 months. Pero, kasi yung account na-dissolve. Kasi that's a seasonal account Retail. So, then, first hand production introduced to me. So, I feel ko, kaya ako na-burnout kasi hindi pa ako okay. Hindi pa ako okay ulit na bumalik sa
industry ng events. Okay. Pero, paano ba? Kasi kasi kung i-assess ko yung sarili ko, I've stayed ng 3 years. Kilala ko yung sarili ko kung ready na ako or hindi pa. So, that time kasi kailangan ko. At mas pipiliin ko ang events kaysa mag-try ulit sa another industry. Kasi ako naman kasi Sir Daven is kapag gusto ko yung ginagawa ko, yun ang pinipili ko. So, yung regarding sa burnout, may mga times na nabe-burnout ako and ang ginagawa ko talaga, nagpapaalam ako na, boss, rest lang ako ng 3 days, 2 days. Kasi nabe-burnout ako. Siguro, actually, hindi naman siya burnout. Siguro stress. Super stress. Yes. Tapos siguro, stress dahil lack of sleep din kapag may mga events na. Dun lang naman. So, regarding sa burnout, I guess, hindi yung work ang nagpapa-burnout sa akin. Ang nagpapa-burnout sa akin, siguro yung ang dami kong iniisip, sinasasabay-sabay ko lahat. Regarding sa work ko, kasi kung sa work lang din naman, sir, mas okay yung work ko kay Firsan dahil nung nasa accounts ako, marami akong accounts na hawak. Maraming kliyenteng kausap. So, even magla-lunch ka, hindi mo magagawa kasi ang phone mo nagre-ring. So, regarding sa bigat or pressure ng work, kaya naman. Nababurnout lang ako kasi minsan, it's how siguro kung paano ko na lang din hinahandle sa sarili ko. I feel burnout, I feel ganun. Yun. So, yes. Well, it's normal naman talaga na dumarating yung time na yan. No, ang pinakamahalaga lang doon, gaya nga ng discussion yesterday, dapat alam mo kung paano siya i-handle. Ayun diba? nga. Pero, how do you handle it personally? Sa sarili mo? Okay. Iyakin ako. Okay. Yeah. Alam ni SM yan na kapag umaano na ako sa isang gilid, during events pag tahimik na ako sa isang gilid, paiyak na ako. may ganun ako. Paano ko siya hinahandle? Kailangan ko siyang i-release. Okay. So, kung medyo na-stress na ako, na-pressure na ako, ang dami na, sabay-sabay na, backstage takbo or CR. Kailangan ko lang siyang ma-release. Breathe, hinga lang ako, breathe in, breathe out, iyak, then wipe, then go. Ganon kapag actual event. Pero kung let's say, normal days, tapos biglang burnout, bigla lang ako nakafeel na feel so down, feel ko ganito, ganyan, tapos na-burnout ako, dahil ang dami kong iniisip, yun nga, sabi ko dun sa kahapon, ang sabi ko lang dun kahapon is nakikinig ako ng worship song. Yeah. So, nakikinig ako ng worship songs kasi it helped me talaga. Siguro kasi yung lyrics, tumiti mo siya sa heart ko. Yun. Tapos, worship song, then kailangan nasa loob ako ng kwarto. Yes. I don't know, kasi siguro, ko yung pag-isolate ng, ayun lang, Sir Daven, mahilig akong i-isolate sarili ko. Well, actually, wala naman masama doon, diba? Parang pag ganun na burnout na ako, isolate ko na yung sarili ko, makikinig na ako ng music, iyak na ako, then life must go on. Yes, correct. Kailangan kailangan natin mag-move on, diba? Then ice cream, alam mo yun, kasi after mong umiyak, may gusto kang ma-refresh. Yes. So, dun ko na ice cream yung ko. Ang mahalaga lang naman is, dumadating tayo sa up and low ng buhay, di ba? Pero laban lang at the end, di ba? True. So, I think we have a comments on our comment section. So, basahin natin. Ayan, ang dami lang nag-message. Sabi ni Mommy Ray, hi, Bebs. Hello daw. Hi, Mommy. Ale, hi, good evening po sa inyo. Magandang gabi. Good evening. And we have Peters, good evening. Hello. Ay, si Mami Reg. Hi, Mami Reggie. Hello, the Ben and Bev. We miss you. We miss you, Mami. Balik na kayo dito. Mami Reg, we miss you. Ayan. May question si Mami Ray here. Gaano daw kahirap ang adjustment mo nung lumipat ka sa Firsan? Gaano kahirap? Siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10, gano'n na lang.
Um, siguro, half, five. Kasi Five? hindi naman na sa akin bago yung Mhm. mga dapat gawin or dapat i-prepare during the event. Uh-huh. Medyo natatouch ko din kasi yung marketing side eh. Yes. So, medyo challenging yung paghahanap ng client. Ng clients. Yes, Yes. oo. Correct. So, I think doon ako mas nag-adjust yung maghanap ng kliyente. Kliyente. Oo. Kasi, by the way, ang ginagawa ko sa paghahanap ng kliyente din is, yun, email blast, cold calling. Yes. Actually, nagko-cold calling din ako para ma-present yung services natin. Then, ano pa ba? What do you call this? Nag-check din ng mga competitors Yun. on how they, It's really a very big and Yes. diverse activities, no? Oo, lalo ngayon, digital, alam mo, labanan ng reels, labanan ng Exactly. content. Yun, oo. Doon, mami, I think yun yung naging isa sa adjustment ko. Which is, Yun. hindi mo naman tinatakal dati kasi you're more on the Yes, program. yes, more on accounts and program Oo. Na, Yun. may question pa si Mami dito actually. Ano daw yung pinaka-memorable mong event that you had with First Son na hindi mo makakalimutan? Feeling ko alam ko sagot mo dyan. Wait lang. Dalawa. Okay. Dalawa. Pwedeng dalawa. Okay. Isa yung PNOC, then the catwalk. Tama ba? Yung hinula mo? Catwalk. Catwalk. Kasi grabe naman yung preparations din kasi, di ba? Yeah, oo. Pero catwalk is may special place siya sa heart ko. Kasi grabe, for 5 months preparation, imagine. Then, para ma-pull off mo yung ganon kaganda. Alam mo yun, masarap siyang pagmasdan na, wow, 5 months of preparation. Ito yun natin eh. Ito yun. And finally, di ba, success. Finally, na-pull off, well, napaka-seamless talaga. Doon ako nabibilib sa team ng Person. Especially kay Derek, wala akong masabi. Super magaling. Very seamless kahit na tarantang. No? Super seamless, pero backstage. Nagkakagulo na, no? Well, gano'n naman talaga. Yes, sa isang to make the program, diba? diba, na seamless as much as we could. Maraming nangyayari sa background na hindi nakikita. True. On the front end ng performance, di ba? True yun. It's really a good experience. Yeah. Now, hindi lang naman sa catwalk, even with the other events, di ba? It's really happening eh. There's a lot of things happening at the background na hindi nakikita ng audience natin. Yes, exactly. Especially the preparations. Di ba? And it's very, yun yung nakaka-proud. Yes, kaya sa side ng mga event organizers, super nakaka-proud. Yes. Kasi grabe yung, alam mo yun, yung mula preparation hanggang backstage, hanggang running ang program. Ang daming nangyayari, hindi ka makakatigil, hindi ka makakanood eh. Yes. Actually, yun din yung as event organizer, na lalo kung nagra-runner ka, SM ka, ASM ka, na hindi mo napapanood yung actual event itself. Mapapanood mo na lang siya sa live stream. Parang, di ba? Kasi ikaw yung nag-run ng event. Yes, so, exactly. But, we're talking about being a project manager at saka yung event specialist mo and with a touch of a little bit sa marketing, di ba? But I just want to ask you, is there any particular specific event in your life na kinailangan mong isacrifice because you have this specific event na kailangan mong tutukan? Or ano yung sinacrifice mo for your current role? Diba? I think, meron na ba? Kasi, to be honest, Sir Daven, pag kailangan ako sa work, work talaga pinipili ko. Okay. Actually, doon na medyo ako hinahanap ng parents ko, yung parang hindi na umuwi. Hindi na umuwi, hindi na nangangamusta.
super akong I don't know, basta focus. Super akong focus sa work. So, regarding sa sacrifice, kung ano yung nasa-sacrifice ko, siguro time with my family. Yun na lang sasabihin ko. Kasi, during my stay naman sa First Sun, wala naman akong, like, kailangan makapili kung saan akong event. Nagkaroon. The theater, then nagkasabay na may go-see ng catwalk. Okay. But for me, it's not sacrifice eh. I think time for my family lang. Yun yung pinaka nasa-sacrifice talaga. Na sa akin, I don't know, pero kasi pag call of duty, I submit Work talaga. myself. Yun. Yes. Yun talaga. Well, yun naman ang nagustuhan ko talaga sa'yo. Kapag nandito ka, trabaho talaga tayo. No, and sometimes, well, hindi kasi maiwasan yun di ba? It's really, lalo na kung you're in this kind of industry na kumakain talaga ng oras. Yeah. Pero what's more important there is pagka-out mo, di ba, you have time that you're spending with your family. Yun naman ang mahalaga doon. Actually, yan na lang yung yan yung isa ko sa pina-practice. Kapag walang events ng weekend, as much as possible, gagawin ko yung best ko makauwi ng Cavite. Yes. To be with my grandma, mga kapatid, ganon. Bigyan kita ng senaryo Sa past job ko, eto, sample na lang kung bakit ko nasasabing sacrifice. Ang pinaka-sacrifice ko is being with my family or time with my family. Namatay yung lolo ko. At nataon na bridal fair yon. Okay. So, bridal fair nun sa Mega Mall, isa ako sa magmamanpower as sales doon kasi kailangan makabook, ganon. I remember, second day nun ng burol niya, kailangan kong pumasok. So, regardless, kahit nagluluksa ako, pumasok ako. Yun, pumasok talaga ako. But, binigyan naman ng consideration ng boss ko na pinauwi ako ng mas maaga. Kasi ang bridal fair, 10 to 8, 10 to 9, ganun So, medyo early pina-out ako. Yun. So, kailangan Call of Duty siya. Paano mo pinagsabay yung ganong Yeah, pangyayari? actually, very, difficult. heavy yun Alam mo, Sir Daven, sorry. Siguro, sinet aside, ayun ako, sir. Medyo emotional ako, oo. Pero, if I need to be tough, I need to be tough. So, ang aura ko nun, dark. Sobrang malungkot. Okay. Pero alam mo yon, yung kailangan mong i-uplift. Kasi kaharap ka sa mga customers na, sa mga couple na nag-iikot. Yun. Wala kailangan So, alam mo yun, put a smile on your face, continue. Then after nun, uwi, diretso. Doon mo ilugar mo. Yes. Wala kasi kailangan. Yes, yan ang mahirap sa trabaho natin. You actually. really need to wear mask Yes, every now and then. Kasi Oo. syempre, kapag nakaharap ka sa mga kliyente, wala silang pakialam with the other, it's business, right? True. So, Though I have a choice, daw pwede ako mamili, Ana. Hindi ako papasok. I don't know. Siguro it's just me na kailangan. Sige, pasok ako. Yun kailangan mong gawin. So, ginawa ko. It's really more on your own motivation Yun na mo nga yun yun na lang. Internal mo. Kasi mahirap din naman na iwanan ng trabaho. Although you have a choice, sabi mo I have a choice. And, actually, pinag-aano na ako. Ako lang din tong pushing. No, I will do my job there. Pasok ako. Yun. And alam mo, na-witness ko naman yan. Diba? Very passionate ka naman sa work mo. And I'm just curious, is there any biggest challenge or hardship that you have encountered all throughout your journey? Meron ba? Biggest challenge? What's the biggest challenge? Ano ba ang biggest challenge ko? When it comes to challenge, siguro typical na scenario ng may dalawang meeting, nagkataon, dalawang client, then sa'yo account mo yon. Alam mo yon, kailangan mong i-adjust.
So, sa part ng client kasi, nakakahiyang Pa-move. magpa-move na, ma'am. Uh-huh. Lalo magsabi, I'm gonna be late, no, ng 1 hour. Kasi kung, may ganun kasi minsan may urgent, then may nakaschedule na. So, si urgent, kailangan kong harapin eh. So, ang feel ko biggest challenge ko, I think yung pagharap lang sa client na pag nagkakasabay. And how you do handle it? Kasi Okay. That's ano yan, time management yan eh, di ba? I remember that. Oh my God. Naalala ko yon. Ang meeting sa Shangri-La. And ang second meeting ko is sa may Rockwell. Okay, parehas sa social. Rockwell and sa Shangri-La. Dibuto eh. Okay. So, wala akong choice. Buti na lang, malapit sa office namin si Shangri-La. So, ang ginawa ko, nag-Shangri-La muna ako. Parehas yung time na yon. Tinext ko si Rockwell. Sabi ko, ma'am, I'm so sorry, I'm gonna be late, mga 1 hour. If you could please help me, then pa-stretch na lang ako. Event coordinator ang kausap ko. Okay. Pa-stretch na lang ako kasi ang pag-meeting ng ganyan, iniisa-isa. Una, ano muna tayo, arrangements muna tayo, o venue, anong concerns, next, sa catering, food tasting, pero usually nililate yun. O photo video, anong oras ang call time, ganyan-ganyan, ano bang team concept. So, yun lang yung biggest challenge ko so far. Kasi for me, Sir Daven, yung work mo kasi araw-araw mo na siyang ginagawa. Eh. So, parang everyday is a challenge. But, it's how you handle your task, your challenges na encounter mo. Yun, I think yun lang. Yung pagkausap sa kliyente. Yes. And it really shows, di ba, how professional Begs is. Kasi yun ang mahirap eh, kapag nagsasabay-sabay ang schedule mo. Yung ako na lang yung nahihiya na. Kasi lahat sila nakaset na, nakaupo na, then darating kang late. Oh my God, di ba? Diba? Parang, sorry, wala tayong magagawa. Yes. Wala ganun talaga. And ito pa, biggest challenge pala, yung kailangan mo mag-white lies. Kasi hindi mo pwedeng sabihin alam mo yon, for me as event specialist, hindi mo naman pwedeng sabihin sa isang kliyente mo na, ma'am, kung may meeting pala ako ng ganito, ba't na-overlook mo schedule mo? It bounce back sa'yo. Yes, parang nangyayari, ba't di mo din-double check? Yes. Ganon. So, pag may mga ganyang scenario, white lies. Yun ang partner ko. Pag-white lies talaga. Well, sometimes it happens talaga di ba? Even though na ayaw nating gawin, sometimes kailangan kasi nating gawin para hindi magalit, mag-irate, yun. Yes, it's all for you, but 'di ba, para at least gumaan din yung how they look, the client looks at us. Correct. Diba? True. So, na hindi naman yan tayo mag-view na, ang professional mo, we are on time, tas late. Late ka. Yun actually ang naalala ko yun yun yung isa sa nakakahiyang moment. Yung papasok ako ng ballroom, then oh my God, lahat sila nag-meeting na, tapos titingin lahat sa'yo. Yun. Yung humabol ka, sorry po. Oo, wala kang gagawa kundi mag-sorry, tas yun. Yes. Well, anyways, those are really the opportunities na madalas nangyayari. Totoo. No, not only in live industry, guys, but syempre with the other industries that it really happens. No, and dyan kasi papasok talaga yung diskarte natin bilang isang individual na professional. Kung paano mo susolusyonan nang hindi mo na kailangan galitin yung client mo. Correct. Nang hindi mo na kailangan iparating kay boss. Yes. Ganon. Okay, so let's read some of the comments here. I think meron mga comments here. Sabi ni Mami Ray, walang tulungan or tulugan. Talaga pag may events tayo. Totoo yan. May mga times talaga na magsasacrifice ka ng tulog. Kasi kailangan nating may tapusing activities or may mga kailangan tayong i-ready. Di ba? Na mga gagamitin for the productions. So we also have here from si Fats, hi! Yulisa Fats Lacson. Hi, Fats, my friend. Friend Debs, hi! Friend. Hello to you. And Mami Ray, paano mo inaha-handle ang isang demanding na client? Ay, magandang question to. Okay. How do you handle yung mga clients na demanding? Okay. Okay. Paano ko ina-handle yung demanding na clients? Kapag hindi kayang ibigay,
sabihin mong hindi kaya. Mhm. Yun, wag na, siguro isa yun sa natutunan ko na isa yun sa natutunan ko during my, ilan na, 3 plus 1, 4 years na ako sa events, na, Mhm. na wag mo laging i-please yung client mo. Yes. Lalo kung super out of the universe yung gusto nila, Mhm. lalo kapag disclaimer lang, meron kasi akong mga client na, di ba, nagdidibo ang mga unika, ganyan. So, gusto lahat. Gusto ganito. Pwede ba, Miss Bebs? Ganyan. I will not give example na. So, paano ko i-handle yung demanding ng client? Minsan, matuto kang magsabi kung kaya ba or feasible bang gawin at hindi. Yan lang. And then, be firm. Yes. Pero bago ko gawin yun, sangkatutak naman na advice ang hinihingi ko sa boss ko or sa head ko. Kasi mamaya, ako ang magiging accountable dun eh. Yes. Ganon kapag nag-handcuff, ganon kapag project manager, ganon pag accounts ka, ikaw accountable kasi account mo yan. Kasi event mo yan. So, yun, sangkatutak na advice muna kung pwede ba to, ganyan. Yun lang naman. Tapos kung, eto pa, meron kasing iba na ang gusto magde-demand, tapos pwede ba i-free mo na lang yan? Mga ganon. So, sabi ko parang, ma'am, kaya natin ma-free yan, maibigay kung super yung request mo naman is minimal, pero kung major, correct. Parang, I have to, tapatan naman kita, ma'am, di ba? At the very good, very good na price or quotation, ganon. Yun lang. Alam mo, napansin ko, sa lahat talaga ng bagay, no? It's really communication is the key. Yeah, is the key. Totoo yun. Kesa, ito pa, share ko, kesa ng kliyente, ayaw yan yung matagal na nag-ring yung phone, na matagal mo silang sagutin. Yes. Ayan ang pinakaayaw nila, lalo kung may problem. Kasi, sa kanila, ang iniisip nila, ay, iiwasan ako nito. Kailangan na natin ng Yun, isa yun sa ko na, mas gusto kong harapin na lang siya kesa ipagpaliban ko. Pero I make sure, kapag hinarap ko yung concern ng client, may sagot ako. Yes. Kasi ang hirap ng pababalik-balikin mo siya, doon nag-a-irate ang kliyente. Correct. Doon nag-a-irate yun. Yes. Ma'am, I'll get back to you. I'll consult. Why to ganun. Hindi mo na, kailangan advance ka. Lagi kang +1 na, asyo mo, ay, impossible. Ito, next question yan. Ganun. Alam mo, yan ang natutunan ko sa production. Diba? It's not only applicable to production, but pwede mo siyang gamitin sa other industries. Applicable. Kailangan mo talagang totoo yung sinasabi nila, you have to think ahead of time. At least 1 step or 2 steps man lang, di ba? Totoo. Kailangan may plan A, plan B, kung pwede nga hanggang Z. Di ba? Kailangan naka-ready yung plano mo kasi everything might happen. Especially kapag mga live entertainments and we're talking about live clients din, di ba? True. Kailangan parati tayong may plano. True. Backup plan. Yeah. Yan ang natutunan ko kay Direk talaga. Oo. Kailangan talaga parati kang may backup plan. Totoo. Totoo ka doon. From plan A to Z. Dapat may, as much as possible, may nakalatagan. At saka, eto, singit ko lang. Isa din sa gusto ng kliyente ay, proactive ka dapat. Yes. When you say proactive, ayaw nila nabababad yung message nila ng 20 minutes, 30 minutes. Kailangan, balikan mo as much as possible. Within 5 to 10 minutes, balikan mo na. Yun, kasi nagiging demanding ang kliyente if they, for me na-observe ko lang, if they feel neglected, if they feel na parang, ay, ang dami niyo, bakit? Ang dami niyong ganito, ganyan, no? Kayo natanggap ng ganito, ganon. Tapos, hindi niyo na kayang mai-handle, may ganon. Feel ko for me, nagiging demanding ng sobra-sobra pag they feel na ganon. Yes. I think one of the factor. O, yun na lang. At saka parati naman sinasabi ni Direk, di ba? Kahit na magkano yan, kahit anong presyo yan, basta umuo ka, you have to put everything on it. Correct. Kailangan mong tapusin kasi inuuhan mo on the first place. True. Diba? May option ka naman na humindi. Yeah. Bakit mo tinanggap? Di ba? Ba't mo tinutoy? Di ba? It's still, magiging liability mo kasi yun Kaya kailangan mo talagang i-check, kaya ko pa ba? Parang sa mga projects, di ba, ng mga artists natin, di ba? You're also doing project management. So, meaning to say, natatouch mo din dito yung mga bookings and keepings ng mga talents natin, di ba? Yes. Si Fersan kasi meron ding talent agency.
So, ako rin yung nag-handle ng mga queries, may mga castings din for commercials, for films, for teleseries. So, pine-present namin yung mga actors and actresses ng Fursan. The models, yun. Yes. And ang daming queries dyan, di Yeah, ba? oo. Sabay po pa ng event. So talagang, ay, wala, hands down ako kay Bebs. At napagsasabay-sabay niya lahat. Pero Bebs, kung sorry, ano lang, curious ako, anong inspiration mo in doing this job? Okay. Inspiration ko, mahal ko kasi talaga. Siguro ganun pag mahal mo, no, nai-inspire ka na na ituloy, nai-inspire kang magpatuloy, wag bumitaw, na maging better, mag-improve. Kasi love mo. Yes. Yeah, I think yun yung inspiration ko. If you really have the heart sa job, ano to, Sir Daven, test ko na sarili ko. Kasi bago ako mag-events, bago ako dun sa 3 years ko, I've been to call center din. Then, nag 3 years ako sa events, nag-call center ulit ako ng 2 before I landed kay Fursan. So, alam mo yun, na-test ko na, hindi, kahit gusto kong piliin yung pagko-call center, kasi dumating ako sa point na nag-weigh ako na mas makakabuhay sa akin ng call center kasi mataas ang bigay Pero at the end of the day, ang nanaig sa akin, pinakinggan ko yung heart ko. Yes. Gusto ko yung mahal ko yung ginagawa ko, regardless kung ano man yung kung ano man ng rate or payback niyan sa akin, ano makukuha ko, as long as mahal ko. Yes. As long as gusto ko, mapagod man ako, ano man ang mangyari, alam mo yun, parang pag-ibig, pipiliin mo kahit gano'ng kasakit kasi mahal mo. Sabi nga ni Peter, yun kahit talaga. Kahit na pagod ka na, hindi ka mapapagod kasi gusto mo at mahal mo yung trabaho mo. Yeah, at saka nakilala ko yung sarili ko din during my stay as event specialist for 4 years na gusto kong kumakausap ng tao. Gusto kong kumakausap ng tao. Bakit? Siguro kasi sa bahay namin, hindi open ang communication. Siguro kung ano yung lack sa bahay, yun ang gusto kong... Doon mo na ilalabas. Yes, exactly. Yun yung parang andaldal ko, di ba, sa inyo? Pero, believe me, hindi kasi ganun ka-open communication sa amin. Pakiramdaman, tapos, alam mo yung panganay pa ako, so parang, yung ibang panganay kasi, they have the na magsalita. Parang ako, ang naging culture ng family namin, if panganay ka, umintindi ka. Less talk para hindi na lumaki yung issue. May ganun yung naging culture namin. Intindihin, suppress yung thoughts, yung feelings, yung gusto kong masabi. Yes. Kasi I choose. Siguro, Kuya Daben, kasi pinipili kong hindi magsalita. Siguro ganon, para na lang hindi din humaba. Yes. Pero, I'm just curious kasi, alam mo, kapag ang isa, well, who am I to judge, di ba? But, what I'm saying is that, hindi ka ba nahihirapan in that kind of setup? Actually, mahirap. Kaya nga nakikita mo super vocal ko. Pag nasa office, pag nasa labas, super vocal, grabe ako tumawa. Mahirap siya, sir, pero nasanay. Okay. Siguro nasanay or hinayaan naming maging ganon. Okay. Na hindi na mapag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Kasi siguro natutunan ko sa mother ko na there's always a bigger problem than this. Okay. So, kung kaya nating maisettle ng ganito, na wag na, Zel, ganyan, wag muna nating, wag tayo masyado mag-dwell dyan, may mas malaki pa. Yun, ganun. Kung bibigyan ka ng chance, Bebs, na may gusto kang baguhin on that kind of setup, ano yung naiisip mo right now? Sa family ko, no? Ayun, siguro, actually, may improvement naman, Sir Daben. May improvement. Siguro dahil medyo bata pa kami, kaya medyo hindi pa I don't know, nung teenager na, nag-college na, mas naging close kami. Siguro ganun, no? Dahil
nagkaroon na ng pake. Mhm. Ng pake, siguro dahil lagi na akong wala sa bahay, kaya ganon. Kung may babaguhin ako, siguro po wag na siguro, kung may babaguhin ako, gusto ko na maging open yung communication namin sa isa't isa. Na kapag may problema ka, be open. Yes. Be open kahit sino sa atin. Aha. Kasi ang hirap manghula. Correct. Na darating ka na darating kang nakabulagsak, nakaadbosangot, then magdadabog. May ganun akong senaryo dati dahil nga ganun ang kinalakihan ko. Pag mainit ulo ko, pasok, di ako namamansin, nagdadabog ako sa hagdan, yung bigat ng paa. May ganun ako dahil nga wala akong nakausap. Okay. Kasi iniisip ko, mama ko pagod na sa buong araw ng work niya. Ang lolo't lola ko, hindi ko naman din ganun makausap. Though very lola't lola ako dahil doon ako sa kanila lumaki. Yun lang, open communication. Tapos siguro yung pagkikiss, siguro yung yung closeness. Kasi dahil nga medyo hindi open communication namin, ngayon ang mama ko medyo patanda na, pa-age na. Alam mo yung simpleng pagbe-bless? Medyo naiilang kami na mag-bless sa kanya, ganun. So parang bago na naman siyang ipapakilala sa mga kapatid ko na dapat kaugalian na namin kasi patanda na si mama eh. Yun, siguro yun nagiging challenges namin. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo kasi even on our family kasi, hindi kami ganun ka-open. Diba? Yeah, pero, sabi mo nga, at some point of time, nag-e-evolve talaga siya. Oo, nag-e-evolve. Diba? Totoo. So, minsan talaga kasi ang problema kusa siyang nasosolve. Yeah. No? Pero syempre, kaya tayo nandun, we have to step up din so that those changes would happen. Diba? Correct. True. Yun. Ngayon, sorry, may comments muna before tayo punta sa next question. Ayan, may question si Mami Ray ulit. May question ni Mami. Ayan, laban yan. Mami, ang dami So, meron ka daw bang event na parang gusto mo nang ayawan? Kasi super toxic ng client, ganyan. Parang, charot. Actually, ayawan, hindi. Hindi ko siya gustong ayawan, gusto kong ituloy. Okay. Hindi ko na ibabanggitan, pero alam ni Direk din yan personally. Ayokong ayawan, ituloy natin. Kasi, Kasi ulan na eh, di ba? Para prove ourselves, tuloy natin. Yes. Tuloy natin. At saka, naman, di ba? Kahit super toxic, tuloy. Yes. At nagagawa ng paraan. Plus, naniniwala kasi ako na kapag super toxic, doon mo na-challenge sarili mo eh. Actually, doon mo nga nakikilala na, kaya ko palang ganito. Kaya ko palang i-extend yung patience ko up to gantong extend. Mga ganon, na kaya pa palang, basta ganon. Mga may extra power ka pala. Oo, mga ganon. Parang, kaya pala to. Mga ganon. Siguro, ayun ang isa sa mga advice ko, na kapag tinanggap mo na, panindigan mo. Yes, exactly. Pag tinanggap mo, panindigan mo, gaano kahirap man, gaano ka-challenging man, tinanggap mo na eh. Panindigan na natin. Going back dun sa kanina, tinanggap mo yan eh. Yeah. Inuuhan mo yan eh. Panindigan mo, di ba? Yeah, oo. Hindi mo po pwedeng basta-basta iwanan na lang. Si Jeff. Hi, Jeff. Hi, Teacher Hello. Jeff. Hi, Sir Jeff. Kalagare. Diba, kasama natin sa production si Sir Jeff. Hello, Jeff. Kamusta ka na? Ayun. Now, we're actually down with the last couple of minutes of our show. Ito, may very interesting question lang ako for you. Kung bibigyan ka ng chance to go back in time and mamimit mo yung younger self na version of you, anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Okay. Gusto kong sabihin, siguro i-enjoy mo yung kabataan mo. Explore ka. Not to the extent na gagawa ka ng mali. Okay. Explore, discover. Discover pa ng pwede mong naging talent. Actually, going back, dati kasi, medyo aloof. Aloof talaga ako. Though, nung high school, part ako ng theater production namin. Nilimit ko yung sarili ko dun. Eto, matuto kang umistep out of your comfort zone. Yun yung totoo. Bevs, totoo yun. Tutunan mong umalis sa comfort zone mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Then, kasi,
I think mas marami ka pang kaya sanang magawa nun. Tapos, wag kang matatakot, move forward, wag kang matakot na tumanda, mag-adult, kasi marami kang matututunan. Maganda yung buhay, kahit ang daming challenges. Actually, isa sa realization ko, blessing talaga na buhay ka. Kahit grabe yung hardship challenges mo, it will make you stronger. Actually, it will make you. Kung wala kang challenges, kung puro ka happiness, wala. Lalamunin ka ng mundo. Correct. Lalamunin ka ng mundo. Be strong, as always, no? Yeah. Explore things, discover things para sa'yo. Alam mo, nag-agree ako dyan. Kasi kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo. Oo. The problem kasi is, well, yes, it is a problem that most of us, kasi takot tayong lumabas sa hindi natin nakasanayan. Totoo. Diba? Pero well, in fact, kapag lumabas tayo sa comfort zone natin, doon natin madidiscover yung a part of self na, uy, kaya ko pala to. True. Uy, maganda pala. Maganda pala. Uy, may ganito pala akong talent. Diba? Kesa yung nandun nga lang sa loob ng box mo, na hindi ka lumalabas, you're not looking what's good outside, di ba? So you really need to extend and you really need to seek, di ba? Explore your environment. Totoo. Diba? Maniwala ka sa kanya, makinig ka. Kung mapapanood ka naman, kung nakapanood sa Parallel Universe, yung, kidding aside, yeah, I just want to share, maganda yung point mo doon, no, Sir Daven. Ano ko na lang, 'di ba? I-relate ko na lang sa past na naging shoot ko. Nasama kasi ako, no? Diba? Natuwa naman ako at nasama ako dun sa sa isang TikTok content na 'yon. Doon mo talaga makikita na makikita mo na hindi ako ganun talaga sa acting. Kasi during my theater days nung high school ako, runner talaga, production talaga. Hindi ako yung actor Kaya doon, lumabas siya. Doon ko na-realize na, ay, may pinalampas pala ako, no? Yun. Tama. And, alam mo, it's, how should I say, it's very a witty content, no? Yeah. Si Mr. and Miss Confidentiality. Yung na lang, diba? trailer. Ang bongga-bongga mo kaya yan, di ba? Nakakaloka yan. Kaya nga kaya I've been thinking na gusto ko mag-enroll sa workshop. Oh yeah, Kasi diba? gaya nga sabi ko, kailangan ko lang mabasa sa comfort zone ko. Yes, exactly. Kasi there's more Exactly. I mean, there's more to discover, to explore. Maano kasi ako, matakutin, medyo manatakutin ako. Hindi lang medyo, sobra, fear. Lagi ako may hesitation, yan. Yes. May hesitation talaga, ganun. Inhibitions. Yun. Alam mo, it's really good, no, if you want to try that out. Kasi, well, in theater kasi, hindi ka lang dinidevelop for you to become a good actor or, you know, para maging isang magaling na performer. It's not all about that It's also personality development. Diba? And alam mo, yun yung sasabi mo kanina na you really wanted to explore. Yeah. Yes, because there's a lot more outside. Diba? Hindi ka lang magiging program manager or project manager or event specialist. Ang ganda kayong pakinggan na, pinaghirapan ko to, I'm a professional theater actor. Diba? Yeah, totoo. Nag-invest ako dito. Diba? Totoo yun Tama, correct. Okay, so I think we're down on the last minutes of our segment. Ang bilis, di ba? Kanina nag-worry lang tayo kung matatapos ba natin yung 1 hour. Eto na. So, we were able to do an hour interview with you, Bebs. Thank you so much. Before we totally end, Bebs, I'm going to give you the floor, no, for you to you know, plug yourself, yung mga social medias mo, and yung mga upcoming nating events kung meron, and previous events na natapos lang. Ayan. So, I'm giving you the floor, Bebs. Alright, so as proud as I am part of Person Production. You can follow us sa Person Production. So, we do events, guys. So, if you need event organizer, if you need
lights and sounds, if you need everything from scratch up to the end, we can provide that. So, First Sun Production can provide everything and anything about your event. So, don't hesitate to reach out to our Facebook page and to me as well. My personal Facebook page is Bevs Lalo. So, you can reach me out via Facebook to inquire, to ask questions, or just to say hi. Joke lang. Correct. Yun. So, yeah, ano pa, what's to promote? Yeah, our upcoming acting workshop po, I guess June 28, no? June 28. June To 28. To 27 July ba yun? 27. Sorry. Yeah. Yeah. Mhm. So, what we also have talent management agency, the Ignis Novus. You can also follow that. Makikita niyo dyan yung mga activities ng actors namin, yung mga projects nila, the hostings, the TikTok contents. Yeah, so I guess that's all. I guess that's all, guys. Yes, and also we wanted to add yung YouTube channel natin. Ah, yeah, oo. Yes, which is the First Sun Creatives. Yan. So, most of our shoots na mga outputs, including mga theater teasers, yung tatlong live streams natin, yan, makikita at mapapanood nyo dyan sa ating YouTube account, including yung mga actors' reels. Nandyan sila lahat. Okay? And then, beside from that, guys, on Instagram, you could also follow First Sun Productions. And syempre, yung ating mga live stream with Ignis Novus Artist Management, di ba? Every Monday, we have Chikahan with Mami Ray. And every Wednesday, teka lang, babasahin ko na maayos. Up, top, down, low podcast. So, tama yung basa ko ngayon. Yes. Hindi ako makukolak. One more. Up, top, down, low podcast. That's every Wednesday at 7 p.m. with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. Yes. And syempre, of course, every Thursday, we have Coffee Chat at 7 p.m. with yours truly, David Noveno. Yeah. So yan, make 7 p.m. a habit. Nood lang po kayo sa channel ng Ignis Novus Artist Management. I think may comment si Jeff. Jeff! Papa-interview? Sana interview soon. Yeah. Ilinya na yan. Line up na to. Paki-line up si Jeff. Ayan na nag-volunteer. Ang ating vlog. Okay. So, you could also follow me, guys, by the way, on my personal social media. On Facebook, it's David Noveno. And also in TikTok, it's David Noveno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Alam mo, nahihirapan ako dun sa Instagram account. Parang gusto kong palitan. Yeah, but you can follow me there. Again, guys, also, before we totally end, again, we would like to thank our sponsor, Hasinea Aesthetics. If you want to have a glow and beautiful skin, diba? Yeah. So, good na kayo sa pinakamalapit na branch. So, we have 2 branch. One in Shaw Boulevard, Mandaluyong, di ba? Another one is in Amoranto in Quezon City. Okay, so stay tuned lang, guys. Huwag muna kayong aalis because we have, a small clip from Hasinea Aesthetics. And by the way, may pahabol si Peter before we totally end. We also want to again to congratulate our catwalk top 8 finalists. Ayan. Female and male. Congratulations. Finalists, so congratulations, guys. And then Mr. and Miss Micaela. Yeah, congratulations, Aya and Timothy. Yes. And lastly, for Mr. and Miss Catwalk Philippines 2025, so we have Sherlene and Earl. Yeah, and congratulations, guys. And I hope we will be able to see you soon. Yes, see you soon, guys. Malay natin kung mag-guest sila somewhere on the live stream. So we'll see you there, guys. Okay? So again, guys, please stay muna. Wala munang bibitaw because we have a short clip from Hasinea Aesthetics. And we'll see you again next week, same day, same time. Thank you so much, guys, and you have a good day. Bye. Good night. Good night, everyone.